Welcome sa Kwento Kada Pelikula. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang kwento ng mga pelikula, nandito ka sa tamang lugar. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong upload namin, kaya wag na natin patagalin, pasimulan na natin ang kwento. Ito ay isang napaka-kontrobersyal na pelikula. Ito ay na-boycott ng 55 bansa at hindi inilabas hanggang 3 taon. Ang kagandahang Taiwanese na ito ay may matangkad na baywang at may tingkad na mata. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang gangster sa kanyang bahay, nakasuot napakakaunting damit. Pagkatapos ay naglabas ng isang bangkos ng mga perang papel, inilagay ito sa isang lugar sa kanyang katawan, at hiniling sa lalaki na ukit ang mga ito gamit ang kanyang bibig na parang isang as-zero. Ito avenue sapat na upang maglaro ng ilang maatrik, at pagkatapos ay suwuan ang lalaki sa labas ng bahay habang siya ay nagmamadali sa kanyang susunod na petsa. Kapag umuwi si Gao Fashway, magbibihis ng konserbatibo ang magandang ginang kapag magkasama silang kumain. Sa halip, hindi sinasadyang nagluto siya mula sa malayo na nagpapakita ng kaakit-akit na hitsura. Gao Fashway ay ganap na konektado at hindi makaalis sa kanyang sarili sa wala pang isang araw. Ang magandang babae ay nakakuha ng 2 lalaki square sa parehong oras. Ito ay hindi sapat. Ang mas nakakatakot ay hindi niya pinabayaan ang 60 taong gulang na lalaki, at nagsuot lamang ng ilang piraso ng damit. Ang lalaki ay lampas sa edad ng pag-alis, kaya ang matanda gusto lang ng lalaki na mag-usap, at nagda-date na lang silang dalawa, wala nang malalimang palitan. Sa araw na ito, lihim na sinundan na matanda ang magandang dalaga sa baba at pinulot ang itinapon nitong talaarawan. Nang buksan niya ito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay napag-alaman na ang magandang dalaga ay may lalaking kayang hulaan. Ang kinabukasan, alam niya na sa kanyang ika-30 kaarawan, siya ay may sumagom. Ang mamamatay tao ay lumitaw ngayon, may 3 target, ngunit hindi siya sigurado kung sino ang mamamatay tao, kaya ang susunod na plano ay upang kulitin ang 3 lalaking ito bago siya mamatay. Soon after, the old man holds the diary in his hand. Ben found the May. She wanted to write the May's experience before her death in her novel, recording the story of a woman fighting 3 men. In order to find out who was the mamamatay tao, naghirap si Damay para malaman kung sino ang mamamatay tao. Sabay silang naghapunan sa isang restaurant. Agad na tinanggal ng magandang babae ang kanyang maskara, at ang gangster pagkatapos ay sumilip si Deng sa kanyang malalaking mata. Pagkatapos ay hinaypan ito sa harap ng kausap, at hinayaan ng gangster na mahuli ito sa kanyang mukha. Busog na siya bago kurnay ng kainan ng kasama niya ang mayaman ay nagpakita siya ng kaakit-akit at nakakaantig na tingin sa harap ng matanda. Maya't maya'y nagtatanong siya sa matanda lalaki upang pumunta sa rooftop at sumayaw ng isang sayaw. Casual na matapos ang kanyang baywang ng 2 beses, ang matanda ay hindi maiwasang mabalisa ang pinal na plano. Kaya natagpuan niya ang asawa ng gangster at sinabi sa kanya na niloko siya ng iyong asawa at ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay hindi ito gumana ng hindi direktang sinira ang pamilya at mga gawain ng gangster, at siya ay galit na galit. Hinabol ang gwapong lalaki upang ayusin ang score, ngunit kumilos siya tulad ng isang normal na tao at hiniling sa gangster na puntahan siya sa gabi at maghanda Jenga sorpresa para sa kanya love. Akala niya ay magkasintahan na sila ng magandang babae, kaya ang mayaman at gwapong lalaki na may family background ay nagsampa talaga ng divorce sa kanyang asawa at naging hamak na iniwan ang kanyang asawa para sa kanyang jowa. In the end, after walang awa niyang itinapon, galit na puno ng halimuyak ang kanyang bibig, ngunit huli na si Gao Fashway na makipag-ayos sa magandang babae ng gabing iyon. Sinabi niya sa matanda ang lahat, para pasalamatan siya para sa pag-record ng lahat. Nag-wrestling sila silang dalawa sa susunod na segundo, na siyang huling bagay na gustong makita ng sinuman, kaya diretsyong sumayaw si Sean, at alam niya na ngayong gabi, magkakaroon ng mamamatay, isang gangster, na dumating upang makuha ang kanyang tiwala. Pumunta siya sa kanyang bahay upang magayos ng mga account, ngunit naglabas siya ng isang banknote at sinabi sa gangster na ang pera ay agad na nawala ng galit ay sa iyo na ngayon at lahat ng bagay sa bahay ay pag-aari mo. Kasama ako doon, napagkasunduan namin na mauna. Pagkatapos ay ihagis ang mga papel sa gangster, at sabihin sa kanya na kunin ang pera at umalis dito. Napakataas ng paraan, gumamit lang ng isang galaw para diretsyong patayin ang masamang espiritu. Gusto niyang matalo, kaya't masayang sumayaw ang lalaking nasa demonstrasyon sa tukso ng dating lumingon ang gangster. Hinanap siya ng mayaman, gwapo, masikip, mataba at magandang babae, at agad siyang nagkunwaring maganda. Conservative ang pananamit at umakto sa lalaki. Limit, tumalikod siya at pumunta sa banyo para magpalit ng puting sweater. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gao Fashway, ito ang kanyang unang pagkakataon,
pakiusap ay banayad at mapanlin lang si Alang sa kanya, at kinabukasan ay dumating siya sa kompetisyon ng flying bidding bilang kasintahan ng isang gangster, at nag-imbite rin ng matatangkad, mayaman, gwapo at matatandang lalaki sa kompetisyon ng gangster. Ang magandang babae ay patuloy na nanliligaw sa ibang tao, tila ito ang naging saya ng kanyang buhay. Kahit na dumating si Gao Foshuai, dahil wala pa siyang kasamang lalaki na si Gao Foshuai ay tumalikod at umalis sa kawalan ng pag-asa, habang ang gangster ay tumawa napakalakas. Akala niya ay natalo niya ang sekreto ng pag-ibig, ngunit sa hindi inaasahan, siya ay itinulak palayo ng magandang babae, at siya ay hindi man lang siya nakilala dahil nakahanap na siya ng bagong pag-ibig sa mata ng magandang dalaga. Ang lalaki ay isang hari lamang sa kanyang mga kamay, sa kanila ay nagkumpetensya para sa suntok ng dilag, ngunit paano kung sila ay nanalo dahil ang kagandahan ay hindi pag-aari ng sinuman, maaari lamang nilang sirain ito sa kanilang sariling mga kamay, kaya't si Gao Foshuai ay nagpasya na sanayin ang lahat ng ito sa itaas, kaya bumaba siya ng personal, inilapag ang gangster, at pagkatapos ay nakipag-usap kay Gao Foshuai. Hindi nagtagal, malungkot na umalis si Gao Foshuai dito. Ang magandang babae Avenue nakasakay sa sasakyan pauwi sa isang party, dahil madalas siyang managinip na mapatay sa isang itim na kotse, ngunit hindi niya alam kung sino ang mamamatay tao. Mabagal siyang naglakad patungo sa kotse, inisip na ang tao sa kotse ay isang mayaman, gwapong lalaki o kung ano, elsang gangster iyon, ngunit nang biksan niya ang pinto ng kotse, hindi niya inaasahan na ito ay isang matanda na nanatili sa kotse ng walang sabi-sabi. Sa susunod, dahil mahal niya rin ang babaeng ito at hindi gusto ng sinumang lalaki na saktan siya, siya lamang ang makakatulong sa kanya na makatakas. Pagkatapos ay kinaladkad siya ng matanda sa silid at sinabi sa kanya na ito ang magiging perpektong wakas. Kinuha ng matanda ang lason at tahimik na nanatili sa tabi niya.